Kabanata 281. Kinabahan si Raven pagkarinig nito. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "Cherry, bakit gustong makita ni Mr. Goldman si Maisie?" Sa tingin niya din ba ay nanday si Maisie? Napangiti si Cherry na medyo nahihiya. "Siyempre hindi, huwag kang mag-alala." Tinala ni Cherry si Maisie sa opisina, binuksan ang pinto, at nakita si Nolan na nakaupo sa sopa habang nakakross ang mga paa. Nandoon din sina Hans at Rowena. Pagkarating ni Maisie, walang pakialam na inutusan ni Nolan ang dalawa, "Lumabas muna kayo." Sinulyapan ni Rowena si Maisie bago umalis na nagtatampo ang mukha ng lumingon. Si Cherry na huling umalis ay isinara ang pinto ng opisina. Silang dalawa na lang ang naiwan sa opisina ngayon. "Bakit ang layo mo sa akin?" Napapikit si Nolan at tinapik ang espasyo sa tabi niya. "Halika at umupo dito." "Hindi, training camp ito. At napakaraming tao dito. Hindi magandang makita ng iba." Tumanggi si Maisie. Mahigpit na napaawang ang manipis na labi ni Nolan, at saglit na napatitig sa kanya. "Gusto mo bang pumunta mag-isa, o gusto mong buhatin kita?" Natigilan si Maisie. Habang naglalakad siya papunta sa sofa, hinawakan siya ni Nolan at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Natigilan si Maisie ng ilang segundo at nagpumiglas. "Bitawan mo ako, galit ka pa rin ba?" Pinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, hinawakan siya ng mahigpit, at ibinaon ang kanyang ulo sa tabi ng kanyang leeg at sa kanyang clavicle. Malakas ang kanyang hininga nang magsalita siya. "Naisip ko na ang usapin ng jade ring. Yung jade ring na yun ang apology gift ko sa'yo. Pero hindi ko alam kung ano ang gusto mo noon, kaya tinanong ko si Rowena." Lumaylay ang pilak mata ni Maisie, at dahan-daang bumukas ang masikip niyang labi na tila hindi nasisiyahan. "Bakit mo siya tatanungin? Akala ko magkakapareho kayong mga babae." Si Nolan ay nagsimulang kumilos ng medyo awkward. Hindi pa siya nagbigay ng regalo sa sinumang babae, at hindi niya alam kung ano ang nagustuhan ng mga babae. Kaya, gusto niyang bigyan siya ng alahas, ngunit ang kanyang batang asawa ay isang taga-disenyo at mas alam ang tungkol sa alahas kaysa sa kanya. Kaya naman napakahirap para sa kanya. Walang masabi si Maisie. Gaano man ang galit ni Maisie sa kaibuturan, ang sincere na ekspresyon ni Nolan habang inaamin niya ang kanyang pagkakamali, kasabay ng kanyang pagpapaliwanag ay kalahating nawala na ang galit nito. Talagang tulala siya, tama ba? Tila may napagtanto si Nolan, at isang pahiwatig ng saya ang bumungad sa kanyang kalahating nakapikit na mga mata. "Nagseselos ka ba dahil akala mo binigay ko kay Rowena ang jade ring na iyon?" Ang pinakamagandang paliwanag para sa kanyang galit na reaksyon ay nagseselos siya. Ngumuso si Maisie at iniwas ang mukha. "Ano bang pinagseselosan? Ang taong hindi makuha ang gusto niya ay siya at hindi ako." Ipinakita pa rin niya ito sa akin ilang araw na ang nakalipas. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, hindi namamalayan ni Maisie na ang mga salitang iyon ay parang hindi angkop. "Bakit parang nagpapasikat ako?" Tumaas ang kilay ni Nolan at ngumiti. "Oo, ikaw ang nakakuha sa akin, at hindi siya. Hindi mo naman talaga kailangan magselos." Marahan siyang tinulak ni Maisie. "Pwede bang hayaan mo muna ako? Ito ay opisina pa rin. Kung may makakita sa atin. Ito ang opisina ni Hans. Walang pupunta dito." Pinigyan ni Nolan ang kanyang balingkinitang leeg ng banayad na halik at hininaan ang kanyang boses. Miss na kita." Nag-init ang pisngi ni Maisie, parang may mainit na agos na dumadaloy sa katawan niya. "Kanina lang kita hindi nakita. Pamayat ka na." Ipinasok ni Nolan ang kanyang kamay sa kanyang coat. Sa sobrang kilig ni Maisie ay namula ang kanyang pisngi, at itinaas niya ang kanyang kamay. "Bastard ka." Akmang sasampalin siya nito ay hinawakan niya ang braso nito. Pakiramdam niya kasing lambot ng balahibo. Blanko ang ngisi niya habang hinahaplos siya. Magpakabait. Nang tumingin kay Nolan, na tinutokso ang sarili sa isang solemn na hitsura, ang pariralang barbarian sa isang suit ay angkop sa kanya. Kabanata 282. Mabilis na hinubad ni Nolan ang kanyang pump eye test. Gayunpaman, biglang nanlabo ang kanyang mga mata. Ang dulo ng kanyang dila ay nakapatong sa kanyang mga bagang sa likod, at tila may iniisip siya. Si Maisie, na napansin na ang sitwasyon ay kakilakilabot, ay nais na makatakas sa kanyang pagkakahawak. Sa kasamaang palad, tumalikod ito at idiniin siya sa sopa. Nagmadaling bumalik si Maisie sa dormitoryong nakabalot sa kanyang coat, ngunit nadaanan niya sina Rowena at Winona sa kanyang pagbabalik. Napansin ni Rowena na parang namumula ang pisngi ni Maisie habang medyo magulo ang buhok nito, at balot pa ang sarili niya ng coat.
Nai-imagine niya ang nangyari pagkatapos puntahan ni Maisie si Nolan. Nawala sa isang iglap ang galit na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi pa rin tama ang panahon. Hindi pa ako makagalaw. Hindi nagustuhan ni Winona si Maisie noong una, at mas matindi ang hinanakit niya kay Maisie, lalo na nang manalo si Maisie sa assessment. Kaya naman, nang makita niya ang pagpuslit niya, hindi niya maiwasang kutsain siya. Kung tutusin mula sa hitsura na iyon, malamang na may nakaranas nito sa isang madungis na lalaki, tama ba? Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Maisie. Isang patagilid na tingin lang ang ibinigay niya kay Rowena ngunit hindi pinansin si Winona at umalis na sa eksena. Sinamantala ni Winona na hindi pinansin ang presensya ni Rowena para hilot ang coat niya. Nang matanggal ang Amerikana, medyo may mga hiki sa kanyang leeg. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Rowena na nakapatong sa gilid ng kanyang katawan. Hindi niya alam na ang malamig at walang malasakit na si Nolan ay may ganoong ligaw at maalay na panig. Unti-unting naging mapanlate ang ekspresyon ni Winona nang makita iyon. Nako, alam ko na. Ikaw bitch, nakuha mo talaga ito sa isang random na lalaki. How dare you do so sa training camp? Gaano ka ka-promiscuous? Winona, lagi kang tumatawag sa iba ng bitch. Yan lang ba ang bokabularyo na pinagkadalubhasaan mo? At sino ang tinutukoy mong bitch? Ngumisi si Maisie sa kanya. Hindi mo ba alam na ikaw ang bitch na sinasabi ko? Bakit ka magpapanggap na hindi mo alam iyon? Galit na tumingin sa kanya si Winona. Ngumiti ulit si Maisie. Okay, alam ko na ngayon. Pinag-uusapan ako ng bitch. Nalaman ni Winona na pinaglalaroan siya ni Maisie, at agad na naging malungkot at nagtatampo ang kanyang ekspresyon. How dare you slander me? Noon pa man ay may isang tao na makakalimutan kung gaano kasakit sa sandaling nagkaroon ng kanilang mga peklat gumaling, at matagal nang nakalimutan ni Winona kung paano siya binyantaan ni Maisie noon habang humahakbang siya sa pagtatangkang sampelan si Maisie. Naharang ang sampal. Hinawakan ni Maisie ang kanyang palso at walang pakialam na tumingin sa kanya. Sa tingin mo ba naging baldado ang braso ko at hindi kita kayang sampelan ng isang kamay lang? Ikaw. Itinaas ni Maisie ang kaliwang kamay at sakto at mabilis na sinampal ang pisngi ni Winona. Masiglang lumingon sa kaliwa ang ulo ni Winona, at siya ay natigilan. Naisip lang ni Rowena na karapat-dapat si Winona na bugbugin dahil hindi man lang niya napigilan ang sarili na magdaldal. Gayunpaman, mayabang si Maisie para gawin ito sa ilalim ng kanyang ilong. Lumapit siya kay Winona at sinabi kay Maisie, Miss Vanderbilt, medyo masakit nga ang sinabi ni Winnie. Maaari mo lamang siyang turuan ng leksyon sa salita. Kailangan ba siyang sampelan? Winnie, pinaikit ni Maisie ang kanyang mga mata, at malamig na kumikibot ang sulok ng kanyang labi. Kilala pala ni Miss Summers si Winona. Paano ba nalaman ni Nolan ang tungkol sa insidente kung saan ako ay hindi sinasadyang nakapasok sa restricted area, at maging ang usapin sa pagitan namin ni Francisco ay may kinalaman sa kanilang dalawa? Natigilan si Rowena, ngunit agad ding sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Kilala ko ang karamihan sa mga tao sa training camp na ito. Ito ba ay napakakaiba? Sino bang alam mong walang kinalaman sa akin, Miss Summers, pero sana ay huwag kang makialam sa napakaraming bagay. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinuturuan ko ng leksyon si Winona. Ang taong may madungis na bibig ay nararapat sa aswupang. Pinaikot-ikot ni Maisie ang mga palso habang malamig na nakatitig kay Winona. Nang makitang hindi nang ahas si Rowena na kausapin si Maisie, hinayla siya ni Winona sa isang tabi at sinabing, Rowena, hindi mo kailangang matakot sa babaeng ito. Hindi ba't mas malakas ka ng kaunti ang babaeng ito kaysa sa isang ordinaryong babae? Ngunit hindi siya kasing prestihiyoso mo. Mayroon kang Mr. Goldman na susuporta sa iyo. Kabanata 283. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rowena. Ang dumi talaga ng bibig ng babaeng ito. I would naturally feel very proud when she said so in front of others, but saying this in front of Maisie will only humiliate me further. Hindi napansin ni Winona ang pagbabago ng ekspresyon ni Rowena at patuloy na pinandilatan ng mata si Maisie. Let me warn you, Mr. Goldman is currently in the training camp, kaya kahit gaano ka pa kagrabe, if you dare to make a move on me now, isa pang sampal ang tuluyang nagpatigil kay Winona. Who dare she? Sumili ang ngiti sa labi ni Maisie. Tinatakot mo ba ako? Gusto mo bang papuntahin ni Miss Summers si Mr. Goldman dito para suportahan ka? Ngunit hayaan mo akong linawin sa iyo ngayon, minsan at para sa lahat. Sasampalin pa rin kita kahit na nakatayo ngayon si Mr. Goldman sa harapan ko. Gusto mo bang subukan ito? Ikaw,
Ikaw, may gustong sabihin si Winona, ngunit parang may nagtutulak ng mga salita pabalik sa kanyang lalamunan. Bakit ang lakas ng loob ni Maisie na kumilos ng may kapangahasan? Kanino ang suporta niya? Hindi ka talaga matatalo kung talagang alam mo kung kailan hindi dapat magsalita tulad ng ginagawa mo ngayon. Napangiti si Maisie. Lumingon siya kay Rowena. Miss Summers, sa tingin mo rin ba? Ang nakamamatay na lamig ay pinigilan sa ilalim ng mga mata ni Rowena at hindi umapaw. Isang matamis na ngiti lang ang ibinigay niya. Miss Vanderbilt, ikaw ay isang matalinong babae, ngunit kami ay kasalukuyang nasa isang kampo ng pagsasanay, kaya dapat mong sundin ang mga patakaran. Naintindihan din ni Maisie ang ibig niyang sabihin. Hinihiling niya sa kanya na kumilos sa kampo ng pagsasanay at huwag palakihin si Nolan. Gumuso si Maisie. Ang pagsunod sa mga patakaran ay palaging ang tamang bagay na dapat gawin, ngunit depende ito sa kung sino ang lumayo at nagtulak din sa kanyang kapalaran. Hinding-hindi ako mananakit ng sino man kung hindi muna nila ako lalapitan. Gayunpaman, hinding-hindi ako mananatili at walang gagawin kung may piniling masaktan ako sa simula pa lang. Napasulyap si Maisie sa kanilang dalawa, tumalikod, at umalis sa eksena. Napatitig si Rowena sa likuran ni Maisie, malamig at nakakatakot ang tingin nito. Pagdating ni Maisie sa kanyang silid, nakita niya ang isang malaking Blue Enchantress bouquet at ilang mahahalagang supplement na nakapatong sa kanyang kama. Biglang sumulpat si Raven at nakangiting lumapit sa tabi ni Maisie noong wala pa siyang ulirat. Paano ito? Nagulat ka ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Maisie. Hindi estilo ni Nolan na padalhan ako ng mga bulaklak at mga produkto ng pangangalagang pangkalusugan. Dahil dito, tinanong niya, sino ang nagpadala sa akin ng mga ito? Sino pa kaya ito? Siyempre, si Mr. Boucher. Ngumiti si Raven at idinagdag, narinig ni Mr. Boucher na nasugatan mo ang iyong braso at nag-aalala tungkol sa iyo, kaya hiniling niya sa akin na dalhin sa iyo ang mga Reg Along ito. Huminga ng malalim si Maisie nang makaramdam siya ng kaunting kawalan. Ibalik mo ang mga ito, hindi ko matatanggap ang alinman sa mga ito. Masyado silang mahalaga, wala akong nagawa para maging karapat-dapat sa lahat ng mga Reg Along ito, at wala akong planong magkaroon ng anumang bagay kay Francisco sa hinaharap. Nang makitang ayaw ni Maisie ang mga ito, mukhang naguguluhan si Raven. Ngunit Maisie, lahat ito ay pinili at inihanda ng masinsinan ni Mr. Boucher, hindi mo ba sila gusto? May gustong sabihin si Maisie, ngunit naisip niyang sirain ang determinasyon ni Francisco at sinabing, oo, ayoko sa kanila. Kaya pakibalik sila. Sige. Nararamdaman ni Raven na nakakaawa ito, ngunit maibabalik lamang niya ang mga regalo kay Francisco. Sa hapon, sa ari-arian ng pamilya Goldman, si Titus ay naglalaro ng chess kasama ang kanyang anak sa pavilion na matatagpuan sa looban. Pumasok sina Rowena at Hans mula sa labas. Nandito si Hans upang iulat ang mga resulta ng pagtatasa ni Maisie kay Titus. Bahagyang nagulat ang matanda pagkarinig nito. Mukhang napakahusay ng babaeng ito, ha? Nakaupo sa tapat niya, sinabi ni Mr. Goldman Sr., nang may kumpiyansa, pareho kami ng anak ko sa iisang pangitain. Walang paraan na ito ay magiging masama. Siya ay lubos na nasisiyahan na si Maisie ay ang kanyang manugang na babae bilang siya ay nababagay sa pamagat higit sa sinuman. Bukod sa katotohanan na siya ay nanganak at nagpalaki ng 3 anak para sa mga Goldman, ang kanyang mga talento at kakayahan ay ginawa rin siyang pinakakarapatan na kandidato. Kaya naman, kahit na ang kanyang ama ay hindi nasisiyahan kay Maisie, siya o ang kanyang anak ay hindi magbabago ng kanilang opinyon tungkol sa kanya. Mariing ibinuka ni Rowena ang kanyang mga labi habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Lolo, sa tingin ko, kahit nanalo si Miss Vanderbilt sa laban na ito, ginamit niya ang singsing bilang sandata sa pakikipaglaban ng walang kamay. This alone is very unfair sa kalaban. Kabanata 284. Bahagyang nagulat si Hans at nilingan siya. Bakit niya babanggitin ang pangyayaring ito ng biglaan? Nakipagpalitan ng tingin si Rowena kay Hans para hindi siya makapansin ng kakaiba. Alam ko na maaaring matalo si Miss Vanderbilt sa kanyang kalaban sa isang hubad na laban, ngunit hindi ba ang laban ay isang pagsubok ng lakas? Pakiramdam ni Hans ay may kabuluhan ito nang sabihin niya iyon. Hinaplos ni Titus ang kanyang balbas at tumango. Kumunat ang noo ni Mr. Goldman Sr. Paano maituturing na sandata ang singsing? Maingat na paliwanag ni Rowena, ang singsing na isinuot ni Miss Vanderbilt sa kanyang daliri ay hindi isang ordinaryong singsing. Ito ay kahawig ng isang bagay na ginagamit para sa pagtatanggol sa sarili.
Parang may matalim na bagay na nakatago sa loob nito, at pumuputol. Kumunat ang mga kilay ni Mr. Goldman Sr., na parang may iniisip. Bahagyang nagulat si Hans, kaya ang singsing na iyon ay hindi lamang magagamit para sa pagtatanggol sa sarili ngunit maaari ding gamitin upang saktan ng iba. No wonder sinabi ni Logan na sinaktan siya ni Maisie ng singsing. Ibig sabihin, nanloko talaga si Maisie. Ngumiti ng mapait si Rowena. Oo, ngunit nandoon si Nolan noong isang araw, kaya hindi angkop para sa akin na ilantad siya kapag siya ay nasa paligid. Ano, pumunta rin doon ang brat. Hindi na natuwa si Titus. Yung brat na yon, pumunta talaga sa training camp. Sineseryoso ba niya ang mga sinabi ko? Sinubukan agad siyang pakalmayan ni Rowena. Lolo, huwag kang magalit. Nag-aalala lang si Nolan sa kanya. Tsaka may kakayahan talaga si Miss Vanderbilt. Kaya niyang protektahan ang sarili niya kapag nasa labas siya. Hindi na kailangang mag-alala si Nolan tungkol sa kanya sa hinaharap. Gumiti ulit siya pagkatapos sabihin iyon. Bagaman si Miss Vanderbilt ay maaaring lumabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pagwawagi sa laban sa pamamagitan ng hindi kanais-nais na paraan, ito ay naiintindihan. Gayunpaman, upang masugpo ang mga reklamo ng lahat tungkol sa lubhang hindi pantay na laban na ito, sa tingin ko ay tatanggap si Miss Vanderbilt ng bawas na 1 puntos mula sa 30 puntos na kanyang natamo, tama ba? Maaring parang si Maisie ang kinakausap niya, pero sa totoo lang, gusto lang niyang mas lalo pang madismaya si Titus kay Maisie. Naipasa niya ang pagtatasa sa pamamagitan ng kaiyahiyang paraan. Maaaring hindi makita ng iba kung gaano ito karumi, ngunit kaya ko. Kinuha ni Titus ang tasa at humigop mula rito. Ngunit nang may sasabihin pa sana siya, isang matangkad at magandang katawan ang pumasok sa pavilion. Tila narinig ng lalaki ang sinabi ni Rowena kanina, at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang pagkapanalo sa laban sa pamamagitan ng hindi gaanong matuwid na paraan ay maaaring ituring na outsmarting ang kalaban. Bakit natin dapat ibawas ang mga puntos para dyan? Nanginginig ang puso ni Rowena. Bahagya niyang napagtanto na tila nakita ni Nolan ang lahat ng kanyang mga galaw nitong mga araw na ito. Hindi lamang siya personal na pumunta sa kampo ng pagsasanay upang saksihan ang pagtatasa, ngunit alam din niya na iuulat ko ang resulta kay Lolo sa ari-arian ng pamilya kasama si Hans. Bahagya niyang kinagat ang labi at binagalan ng pagsasalita. Nolan, ang mga bagong dating sa training camp ay nagrereklamo tungkol sa paraan ng pagkapanalo ni Miss Vanderbilt. Iniisip nilang lahat na unfair sa kalaban, hey. Sinulyapan siya ni Nolan at nagtanong sa walang malasakit na tono, ang mga kamao ba ang tanging bagay na maaasahan upang manalo sa isang laban? Napakagatlabi si Rowena at walang sinabi. Ibinaba ni Titus ang tasa ng tsaa at itinaas ang kanyang mga mata. Ginagawa lang ito ni Rowena para itaguyod ang mga patakaran ng training camp. Anong masama doon? Hindi ba natin maaaring ibawas ang mga puntos kung may lumabag sa mga patakaran? Lolo, napunta ka na ba sa iyong dotage? Mayroon bang anumang tuntunin sa kampo ng pagsasanay na nagsasabing ang mga miyembro na lumalaban sa ring ay hindi dapat magsuot ng anumang alahas? Kahit na ang singsing na suot ni Z ay sandata na ginagamit para sa pagtatanggol sa sarili, ginamit lang niya ito nang ma-dislocate ng kanyang kalaban ang kanyang kamay. Kaya hindi ito dapat ituring na isang paglabag, tama ba ako? Natigilan si Titus ng ilang segundo at tumahimik. Pagkatapos ay nagpatuloy si Nolan ng walang pakialam. Ang laban ay hindi naman kailangang manalo sa pamamagitan ng kamao. Minsan, maaari itong gawin sa pamamagitan ng hindi gaanong disenteng paraan. Ang paggawa ng anumang bagay sa ating kakayahan upang makamit ang tagumpay, hindi ba iyon ang ginawa ng aking lolo sa tuhod noon? Iniisip ba ng lahat na ang aking lolo sa tuhod ay nakapagtatag ng gayong kakilakilabot na reputasyon sa Stoslow noon dahil lamang sa lahat ng siya ay makapangyarihan? Kabanata 285. Siya ang naging alamat na siya ay dahil lang sa mga paraan na handa niyang gamitin. Dapat alam ng sino man kung paano kumilos ng may kakayahang umangkop ayon sa iba't ibang kapaligirang kinakaharap nila. Paano nila haharapin ang kanilang kalaban kung wala silang paraan para manalo? Ayaw nang harapin ni Titus at ikanaway ang kanyang kamay. Kayo pong mga lalaki ay kayang gawin ang anumang gusto ninyo. Anyway, grades lang ang gusto ko. Umalis si Nolan sa estate ng pamilya at naglakad papunta sa harapan ng sasakyan nang tawagin siya ni Rowena para pigilan siya. Pumunta siya sa likod niya. Nolan, ang sinabi ko noon ay walang laban. Iniisip ko lang ang iniisip ng ibang tao. Rowena, behave yourself. Huwag mong hayaang malaman ko na may binabalak ka sa likod ko.
Sumakay si Nolan sa sasakyan ng hindi lumilingon. Habang pinagmamasdan ng sasakyang papalayo, natigilan si Rowena sa kinatatayuan. Naisip niya ang sinabi ni Nolan, at nanginginig ang puso niya. Wala akong ginawang kahit ano laban kay Maisie ng tahasan, maliban sa Jade Ring. So alam niya, kinabukasan, ang mga resulta ng pisikal na pagtatasa ay inihayag sa notice board, at isang grupo ng mga trainees ang natipon sa paligid ng notice board, tinitingnan ang mga resulta. Habang pauwi mula sa dining hall, pumunta sina Maisie at Raven para tingnan ang mga resulta sa notice board. Mabilis na nahanap ni Raven ang kanyang pangalan, at ang resulta ay 29 na puntos. Paano naging 29 points? Naguguluhan si Raven. Si Z ay nanalo, malinaw naman. Nang makita ang markang ito, hindi nakaranas si Maisie ng anumang emosyonal na pagtaas at pagbaba. Ito ay sa loob ng aking mga inaasahan. Nagbawas sila ng 1 point sa 30 points na nakuha ko dahil sa singsing na suot ko. Gayunpaman, mayroon pa ring iba pang mga pagtatasa. Sapat pa rin ito hanggat nagsusumikap akong maka-score ng 120 puntos sa kabuuan. Nakita ni Maisie si Logan nang lumingon siya habang sinalubong naman siya ni Logan ng tingin. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mukhang hindi masyadong palakaibigan. Tumalikod na si Logan para umalis. Umalis si Maisie sa karamihan, sinundan siya, at pinigilan siya. Logan, pwede ba tayong mag-usap? Nilinggan siya ni Logan habang nakakross arms sa corridor. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Alam kong hindi naging patas sa iyo ang pagtatasa, at hindi ko sinasadyang saktan kagamit ang singsing, ngunit kailangan kong manalo. Nagpatuloy si Maisie sa pakikipag-usap sa kanya ng mahinahon. Hindi ko hahadlangan ang kinabukasan mo kahit nanalo ako sa assessment na ito dahil 4 na araw pa lang ako dito. Aalis ako sa kampo ng pagsasanay na ito pagkatapos kong makuha ang mga resulta ng aking mga pagtatasa. I'm not aiming to become one of the top managements as I have my own career out there. Sana iyong maintindihan. Matagal siyang tinitigan ni Logan. Hindi ka ba lumahok sa pagtatasa para makakuha ng pwesto sa nangungunang pamamahala? Umiling si Maisie at tumugon habang sinusuri si Logan. Hindi ako profesional na manlalaban tulad mo. Nandito lang ako para tuparin ang isang kasunduan, at aalis ako sa lugar na ito sa sandaling makakuha ako ng magagandang marka sa loob ng kalahating buwan. Kaya lang hindi ako ma-eliminate sa assessment namin no matter what. Nang makitang si Maisie ay nagpapaliwanag sa kanya ng taos puso, nadama ni Logan na hindi na nagkakaisa ngayon, kahit na ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Nais lamang niyang maipasok ang kanyang sarili sa nangungunang pamamahala sa pamamagitan ng mga pagtatasa. Siya ay natural na hindi mag-isip tungkol sa anumang bagay. Nakahinga ng maluwag si Maisie at dahan-daang sinabi, hindi makatarungan para sa akin na makipag-ayos na laban sa iyo dahil hindi ako kasing galing mo. Not to mention na hindi. Ako ang kalaban mo. Sapat na ang iyong kakayahan upang palayain ang iyong sarili mula sa akin. Kailangang aminin ni Logan na natalo siya sa ilang lugar sa laban. Napangiti si Maisie. Ito ay isang fluke lamang. Dagdag pa ni Logan, si Winona ang nag-ayos para sa akin na kontrahin ka sa assessment. Mukhang nag-iwan ka ng masamang impresyon kay Winona. Baka gusto mong matulog palagi habang nakadilat ang mga mata mo habang nandito ka pa. Napatingin si Maisie sa likod ni Logan habang naglalakad palayo. Kung ako ay magiging isa sa mga kadit sa kampo ng pagsasanay na ito, maaari ko pa ring makipagkaibigan kay Logan. Kabanata 286. Para kay Winona, oras na para harapin siya matapos niyang subukang mag-scheme laban sa kanya ng 2 beses. Lumabas si Winona sa kwarto niya at biglang nakita niya si Maisie na naghihintay sa kanya sa hagdan habang naka-cross arms. Nakatayo siya roon na nanginginig ang katawan. Anong ginagawa mo dito? Malamang dahil nag-iisa siya sa pagkakataong ito. Karaniwang iba ang kilos niya kapag may iba sa paligid. Napaawang ang labi ni Maisie habang naglalakad palapit sa kanya. Humigting ang likod ni Winona at patuloy na umaatras hanggang sa hinayla siya ni Maisie sa kakahuyan sa likod ng dormitoryo. Maisie, if you dare even to touch me, I'm going to. Anong gagawin mo? Hinarang ni Maisie ang kanyang dinadaanan. Huwag kang mag-alala, may ilang tanong lang ako sa iyo. Kinilig si Winona, natatakot talaga siya. Ano ang gusto mong malaman? Sabi ni Maisie, dinala mo ba ako sa restricted area dahil kay Francisco? Laming-galinga ang mga mata ni Winona sa paligid dahil natatakot siya na anumang oras ay atakihin siya ni Maisie, ngunit tuwid pa rin siyang tumayo at sumagot, paano kung gagawin ko?
Hindi ka na nagawang layuan ni Francisco simula nang dumating ka dito at binigyan ka pa ng chocolate na binigay ko sa kanya. Chocolate, naalala ni Maisie. Hindi ko man lang ginalaw ang chocolate. Kaya kung ibalik kung gusto mo. Hindi, salamat. Binigay na niya sa'yo. Si Winona ay mukhang mali at malungkot. Tumawa si Maisie. Inayos mo ba na ang pagtatasay sa pagitan namin ni Logan? Hindi naglakas loob na tignan siya ni Winona sa mata at tumigil sa pagsasalita. Sinabi niya sa akin na ikaw iyon. Hindi mo maitatanggi. Ngumiti si Maisie ng isang magandang ngiti, ngunit para kay Winona, mukhang masama ito. Gusto ko lang mawala ka. Alam mo ba kung gaano kalubha ang magiging kahihinatnan kung ang dalawang insidenteng ito ay nangyari sa ibang tao? Malamig ang mga mata ni Maisie. Winona, walang nagtatangkang agawin si Francisco sa iyo. Hindi mo kailangang isali ang mga inosenteng bystanders. Sa tingin mo ba mas bibigyan ka ng atensyon ni Francisco pagkatapos ng ginawa mo? Napakagatlabi si Winona. Kinuha ni Maisie ang phone niya sa bulsa. Mayroon akong 4 na araw na natitira para sa pagsasanay. Kung hindi mo gagawin, Lainay sa 4 na araw na ito, ilalabas ko itong recording. Ikaw, ni-record. Inilahad ni Winona ang kanyang kamay upang subukang kunin ito, ngunit ibinalik ni Maisie ang telepono sa kanyang bulsa at itinaas ang kanyang mga kilay. Nakuha ko na ang impormasyong kailangan ko, at inamin mo ito. Ay enjoy mo lang ang oras mo rito at huwag mo na akong paglaruan, kung hindi, hindi kita bibitawan ng madali. Paalis na si Maisie nang makita niya si Francisco na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran nila. Nang makita ni Winona si Francisco, pakiramdam niya ay nakita niya ang kanyang tagapagligtas, tumakbo papunta sa kanya, at nagtago sa likod niya. Francisco, tinakat niya ako. Nakita mo. Ito ang tunay na kulay ng babae. Hindi siya ang iniisip mo. Hindi pa handa si Francisco para doon, kaya hindi niya itinaboy ang babaeng ito na kadalasang kinaiinisan niya. Nakatayo lang siya habang nakatitig kay Maisie, nakatulala. Nakita niya sina Maisie at Winona na papunta doon at sumunod dahil natatakot siyang saktan siya ni Winona, ngunit narinig niya ang kanilang pag-uusap. Ang munting Diyosa na inakala niyang kilala niya ay kabaligtaran ng kung ano siya dati. Mukha siyang mahina kanina. Kahit call siya, mukhang kailangan niyang protektahan. Kabanata 287. Hindi nag-alala si Maisie na makita siyang ganoon ni Francisco. Ngumiti siya at naglakad palapit sa kanya, sinulyapan si Winona na nagtatago sa likod niya, at sinabing, totoo. Ito ang aktwal na ako. Hindi ko pakakawalan ng isang taong sumubok na gumawa ng pakana laban sa akin ng madali. Francisco, makinig ka, hinatak ni Winona ang kanyang braso at mukhang nasaktan. Nang bumalik si Francisco sa realidad, hinailan niya ang kanyang braso palayo kay Winona, tumingin kay Maisie, at sinabing, munting Diyosa, ginawa mo iyon dahil pinagbantaan ka ni Winona, tama. Mukha ba akong nabantaan? Malamig ang mga mata ni Maisie, at walang ekspresyon. Tinarget ako ni Winona dahil sayo. Kinuha ko na ang kailangan ko sa kanya. Kung hindi siya nag-behave, ilalabas ko ang recording. Tumingin si Francisco kay Maisie at parang hindi niya ito kilala. Marahil ay dahil hindi pa niya ito kilala ng husto, sa simula. Tila simula noong araw na iyon ay hindi na siya kinausap ni Francisco kahit na nagkita sila sa kantin. Gustong makabangga ni Raven si Francisco, ngunit hindi na siya lumapit sa kanila. Na-curious siya. Maisie, anong problema ni Mr. Boucher? Hindi ba siya ang kadalasang dumidikit sa iyo? Hindi ba mas maganda kung ganito? Walang nangyayari sa atin. Kumuha ng pagkain si Maisie sa tabi ng bintana. Nakatayo doon si Raven, nag-iisip. Lumitaw si Hans sa kantin, tiningnan ang mga tao, at huminto kay Maisie. Naglakad siya patungo sa kanya sa ilalim ng mga mata ng lahat. Miss Maisie Vanderbilt, kumuha na lang ng pagkain si Maisie at napatigil siya nang mapansin niyang hinahanap siya nito. Oo, tumikim si Hans at hininaan ang boses. Hinihintay ka ni Mr. Goldman sa pribadong silid sa itaas. Kailan? Aalis na si Maisie kasama si Hans, hinawakan ni Raven ang braso niya. Maisie, saan ka pupunta? Tinapik ni Maisie ang balikat niya. Aakyat na ako. Sige na wala ako. Nang makita siyang umalis kasama si Hans, tumingin sa ibaba si Raven. Nakarinig siya ng mga alingaw tungkol sa pagdating ni Mr. Goldman upang makita si Maisie. Naalala niya noong hinahanap ni Cherry si Maisie, dahil din iyon kay Mr. Goldman. Paano sila magkakaugnay? Ha, hindi ka sinama ni Maisie nung pupunta siya sa private room. Nakikita mo siyang bunkmate pero hindi namin alam kung ano ang tingin niya sa iyo.
Napakagatlabi si Raven. Kalokohan. Hindi ako maniniwala sa iyo. Nang siya ay naglalakad palayo, ang boses ni Winona ay lumutang sa kanya mula sa likuran. Malamang ayaw mo. Alam mo ba kung sino talaga siya? Natigilan si Raven. Lumapit si Winona sa kanya at nilagay ang kamay sa balikat niya. Ray, inilagay ka namin sa isang mahirap na lugar dahil masyado kang naging malapit kay Maisie. Wala kaming balak na maging kaaway mo. Nakikita mong kaibigan mo si Maisie, pero hindi mo naman siguro alam kung sino talaga siya, di ba? By the way, sabi ni Winona sa tenga niya, alam mo ba kung bakit hindi siya pinapansin ni Francisco? Bakit? Bulalas ni Raven. Kasi alam niya kung sino talaga siya. Siya ay may mga anak, ngunit malamang na hindi niya sinabi sa iyo iyon. Bakit sasali sa training camp ang isang babaeng may mga anak? Ito ay para makarating sa mga lalaki. Sa tingin mo bakit siya pupunta sa private room sa taas? Kabanata 288. Iniharap ni Winona ang lahat ng ebidensya na mayroon siya sa Maisie dahil ganoon talaga siya. Nakita rin ito ni Francisco. Napailing si Raven sa sinabi ni Winona. Hindi man talaga siya makapaniwala kay Winona, hindi niya talaga gaanong kilala si Maisie, kahit ang parte ng pagkakaroon niya ng mga anak. At Mr. Goldman, si Maisie ba talaga ang sinabi ni Winona na siya? Hindi ba siya pinansin ni Francisco dahil alam niya ang tungkol kay Maisie? Pag-isipan mo, Ray. Halatang hindi kanya tinuturing na kaibigan simula nang ilihim niya iyon sa iyo. Bakit hinahalikan mo pa ang paa niya? Dahil sa sinabi ni Winona ay nagpa siya na ang nag-aalinlangan na si Raven. Talagang nakita niya si Maisie bilang kanyang kaibigan, ngunit hindi sinabi ni Maisie sa kanya ang anumang bagay tungkol sa kanyang sarili. Bakit niya itatago ang mga bagay sa kanya kung tinatrato niya ito bilang isang kaibigan? Sa private room, tinitigan ni Maisie ang masustansyang pagkain na ganap na nakatikip sa mesa at ang chef na nakatayo sa likod ni Nolan. If this weren't the campgrounds, she would have thought na nasa high-end na restaurant siya. Kung ikukumpara, nakakapanlulumaw lang ang pagkain sa kanyang mga kamay. Nasa baba si Nolan habang nakangiti. Ito order ko para sa'yo. Pamayat ka, kaya oras na para manumbalik ang ilang nutrients. Kinuha ang meal box sa kamay ni Maisie habang hinayla siya ng bodyguard ng upuan. Pagkaupo ni Maisie ay tumingin siya kay Nolan. Nolan, paano ko kakainin ang lahat ng pagkain na ito? Tumigil si Nolan at mukhang nasaktan. Nalulungkot ako na pamayat ka. Ang lahat ay dahil ang pagkain sa kampo ay hindi masarap. Wala nang natira sa kanyang magandang munting asawa. Paano kung nabuli siya dahil naging mahina siya? Natigilan si Maisie. Ang galing talaga ni Nolan magmukhang inosente. Umalis na ang bodyguard at chef. Nag-cross finger si Nolan at pinatong ang baba sa mga ito habang masayang nakatingin kay Maisie na kumakain. Bakit ka nakatitig? Nakaramdam ng awkward si Maisie sa kanyang tingin. Pinunasan niya ang gilid ng labi niya, baka sakaling may kung ano doon. Napaawang ang labi ni Nolan. Bukas na ang shooting assessment. Nababalisa ka ba? Nahati ang shooting assessment sa slow fire at rapid fire. Ang mabagal na apoy ay karaniwang 60 putok sa layo na 50 yarda. Ang diameter ng 10 ring bullseye ay mas maliit. Matapos ang 60 na putok ay nagpaputok, ang mga resulta ay ibabatay sa kabuuang puntos. Ito ang pinakamalayong distansya sa mga kaganapan sa pagbaril na may pinakamataas na pangangailangan para sa katumpakan at pati na rin ang pinakamahalagang pagtatasa. Ang pagpasa sa dalawang pagtatasa na ito para sa isang taong hindi pa nakagamit ng baril ay lubhang mahirap, at pagkatapos ay nagkaroon din ng mabilis na sunog. Napaawang ang labi ni Maisie at umiwas ng tingin. Walang dapat ipag-alala, pakaswertehin lang ako at manalo. Napangiti si Nolan. Hindi ka naman sasama kung hindi ka confident, diba? Medyo nakonsensya si Maisie. Ayoko lang mawala. Sino ang nagbigay sa iyo ng singsing na iyon para sa pagtatanggol sa sarili? Ang nagturo sa iyo ng pagtatanggol sa sarili? Ang mga mata ni Nolan ay tumatagos sa kanya. Ang kanyang ina ay isang de arma, at si Marina ay may pakikitungo sa mga tao mula sa Metropolis sa Morwich, kaya tiyak na siya ay nagkaroon ng isang komplikadong kaugnayan sa kanila. Bukod pa riyan, napakataas ng tingin ni Erwin kay Maisie. Hindi naman mahirap hulaan na si Erwin ang nagturo sa kanya ng self-defense techniques. Kabanata 289. Dahil tinuruan siya ni Erwin ng self-defense, baka iba rin ang itinuro nito sa kanya. Tumibok ang puso ni Maisie kahit na mukhang kalmado siya nang makitang nakatitig ito sa kanya. Ngumiti pa siya at sumagot. Nakita ni Tio Erwin kung gaano kahirap para sa akin na mag-isa akong mag-alaga ng mga bata,
kaya tinuruan niya ako kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Hindi naman masyado yon, di ba? Napangiti si Nolan. Siyempre hindi. Kahit na hindi sabihin sa kanya ng kanyang medyo maliit na asawa, malalaman niya pa rin balang araw. Matapos kumain si Maisie at umalis sa pribadong silid, si Winona, na nagtatago sa malapit, ay naghihintay kung sinong opisyal ang makakasama niya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang makita niyang sinasabayan ni Han si Nolan palabas. Ang lalaki sa silid ay si Mr. Goldman. Ha, kaya naman tinanggihan niya si Francisco. Nakatingin siya sa isang mas kilalang lalaki. Hindi niya masisisi iyon. Si Raven ay nag-scroll sa kanyang telepono sa kanyang kama. Mabilis niyang itinago ang phone niya nang may narinig siyang pumasok at nakita niya si Maisie na nasa pintuan. Nang magtama ang kanilang mga mata ay umiwas siya ng tingin at ngumiti. Bumalik ka na. Oo, sorry kung iniwan kita. Nais ni Maisie na kumain kasama si Raven ngunit kailangan niyang iwan siya sa ibaba. Wala talaga siyang choice dahil walang nakakaalam ng relasyon nila ni Nolan sa kampo. Umiling si Raven. Ayos lang. Huminto siya, pagkatapos ay nagtanong, Maisie, kilala mo ba si Mr. Goldman? Tumigil si Maisie sa pagtanggal ng jacket at tumingin sa kanya. Bakit mo naitanong? Ngumiti si Raven at ikanaway ang kanyang kamay. Narinig ko si Chief Lawson na humihiling na makita ka, at sa araw na iyon, si Cherry. Right, may mga bagay na hindi ko masasabi sa iyo, at mayroon akong mga dahilan para doon. Sana hindi ka masyadong sumabak dito. Mukhang walang magawa si Maisie. Napansin niya ang pagbabago ni Raven. Hindi niya sinusubukang itago ang anumang bagay mula sa kanya, ngunit hindi pa ito ang pinakamahusay na oras. Kinailangan niyang makuha ang pinakamahusay na mga resulta sa kanyang sarili sa kampo sa halip na maging isang tao sa Nolan. Iniwan ito ni Raven doon at ngumiti. Sige, magpahinga ka ng maaga ngayon. May assessment ka bukas. Nang makita siyang nakahiga, saglit siyang nilinggan ni Maisie bago umakyat sa sarili niyang kama. Kinabukasan, wala si Raven nang magising si Maisie. Pagkatapos niyang maglinis ng sarili, kailangan niyang kumuha ng tinapay sa tindahan dahil huli na siya sa almusal. Gayunpaman, nang paalis na siya, napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga dumadaan at tila nagchichismisan. Naglakad siya papunta sa training field, at biglang tumingin sa kanya ang isang grupo ng mga babae na nasa isang diskusyon. Nabawas lang siya ng 10 puntos kahit noong nanloko siya dahil may bagay siya kay Mr. Goldman. Hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa niya dito. Hindi ba't siya ay pinapunta rito nang hindi sinasadya ng asawa ng isang lalaking may asawa na nahuli niya? Talaga, bulag siguro si Francisco para magka-interes sa babaeng ganyan. Ang ilang mga salita ay nagkaroon lamang ng ibang lasa kapag sila ay nanggaling sa iba't ibang tao. Nakakatawa si Maisie. Alam niya na kapag nahuli, siyang kilala si Nolan, magkakaroon ng iba't ibang chismis tungkol sa kanya, ngunit sino ang nagpabeya dito? Natigilan si Maisie. Naalala niya ang itinanong ni Raven sa kanya noong nakaraang gabi, at nagdilim ang kanyang mga mata. Kabanata 290. Nakita ni Maisie si Raven, nakasama ni Winona, sa gitna ng karamihan. Nakita ni Winona si Maisie, na nakatayong mag-isa sa gitna ng mga tao at hindi maiwasang mapangiti. Akala ko may mga pakulo ka. Mukhang tulong lang ni Mr. Goldman noon pa man. Hindi naglakas loob na tingnan ni Raven si Maisie. Bagamat hindi niya ikinalat ang chismis, pinili pa rin ni Maisie na itago ang mga bagay-bagay sa kanya kahit na tinanong niya ito tungkol dito. Hindi siya tinuring ni Maisie bilang kaibigan, kaya bakit pa siya mag-aalaga? Nang mapansin ni Winona na nakatingin si Maisie kay Raven, inakbayan niya ito at ngumiti. Ano ang pakiramdam mo kapag kahit si Rai ay hindi naniniwala sa iyo? Ang babaeng umiikot sa pang-aakit sa mga lalaki kapag mayroon na siyang mga anak ay walang lugar dito. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Winona. Ano, may mga anak siya, mukha siyang bata. Sa tingin mo ba bago pa siya ikasal? Siguro hindi niya alam kung sino ang ama. Pinalibutan siya ng chismis, hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Maisie dahil sanay na siyang maging sentro ng chismis. Ito ay wala sa kanya. Nagsimulang magpanik si Winona dahil hindi nagdulot ng eksena si Maisie. Bakit ka nakatitig sa akin? Ang bawat tao ay nagsasalita tungkol sa iyo. Paano ka pa nakatayo dito? Ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Maisie habang siya ay walang pakialam na naka-cross arms at sinabing, ikaw ba ang nagpakalat ng chismis? So paano kung ako? Maglakas loob ka bang sabihin na walang nangyayari sa pagitan mo ni Mr. Goldman? Labis ang tiwala ni Winona,
na para bang nagawa niyang bitag si Maisie. Hindi mo ba kasama si Mr. Goldman noong nagpunta ka sa private room sa itaas noong isang araw? Sinabi sa akin ni Ray na sinabi sa iyo ni Mr. Goldman na makipagkita kay Cherry sa araw ng iyong pagtatasa. Iyan ang nagpapaliwanag ng mga marka sa iyong leeg na nakita ko. Naging masama ang impresyon ng lahat kay Maisie, lalo na ng mukhang kapanipaniwala si Winona. Nagsimula silang maghinala kung talagang sangkot si Maisie sa ilang hindi masabi na mga kilos. Hindi natakot si Winona na pasabugan ang mga bagay-bagay. Si Mr. Goldman ay kay Rowena. Sino ka para subukang ilayo siya sa kanya? Kaya pala sinabi ni Rowena na pinapante ka dito dahil nang aakit ka ng ibang tao. Haha, so si Rowena ang nagsabi sa'yo. Medyo na-guilty si Winona, siguro dahil sa pagiging cool ni Maisie, pero nanindigan siya. Hindi mo ba alam kung anong klaseng relasyon meron sina Mr. Goldman at Rowena? Iyan ay may katuturan. Isang babaeng may mga anak na tulad mo na makikisali pa sa mga tao. Wala sigurong pakialam kung may kasamang iba si Mr. Goldman. Matibay ang paniniwala ni Winona na sina Nolan at Rowena ang perfect match. Nobody lang si Maisie. Biglang humagalpak ng tawa si Maisie. Namula ang mukha ni Winona. Anong tinatawa-tawa mo? Pusta tayo, Winona. Nag-cross arms si Maisie at bahagyang itinaas baba. Kung mapaamin mo sa akin si Rowena na may relasyon sila ni Mr. Goldman, luluhod ako sa harap mo. Pero kung hindi niya magawa, Winona, dapat alam mo ang presyong babayaran mo. Di bakit ko kukunin ang taya mo? Wala ka bang lakas ng loob? Dahan-daang naglakad si Maisie papunta sa kanya. Winona, kailangang maging responsable. Binigyan kita ng chance, pero hindi mo na-appreciate. Malaki. May isang oras pa bago ang assessment ko. Magsaya tayo sa bet. Nandito ang lahat. Hindi ba kayo nakikiusyoso?